tila pinaluluhod. Siyempre, doon, alam nyo naman, kumbagat sa ano, may kanya-kanyang kingdom yan, may kanya-kanyang kaharian. Diba? Ang Duterte, Davao, lahat naman po yan alam. At yan po ang pinupuntirya ngayon. At merong 2 batalyon bagong dating doon. So matindi po ang nangyayari ngayong mga panahon ngayon. So medyo, kung ako sa inyo, maghanda-handa lang po tayo dahil kitang-kita nyo naman siguro, di ba? Kung ano po ang nangyayari sa paligid. Makiramdam, maging mapagmatsyag, at mag-iingat po sa mga budol-budol na mapang-abuso sa bayang ito. So ito po ay isa lang po sa pinapaliwanag ko sa marami na ito ay nakakaramdam na po ng busalan. Siguro, hindi naman lingid sa inyo ang nangyayari sa Maysug. Kung paano gustong patumbahin ng Maysug, kung paano gustong busalan ng Maysug, kung paano hindi lahat ng rally ng Maysug ay karamihan ng rally ng Maysug ay inaawat. Okay? So iyan po ay talagang pag ikaw supporter ng PRRD, to be specific, Duterte but specifically PRRD and BP Sara, bubusalan at bubusalan ka. Ng Police Regional Office 11 na may paparting umano na malaking operasyon sa Davao City, kaya idineploy ang 2 batalyon ng Special Action Force o SAF. Ayon sa 2 batalyon, tingnan ninyo ha. Nadidinig po ba? Dinig yung aking aking balita? Oo, 2 batalyon at meron daw di umanong pinaghahandaan diyan. Yung mga events daw, di umano, sabi dyan sa balita. Ay, diyan sa Davao. Naku, matindi. Police Regional Office 11 o Pro 11, regular deployment lamang ang pagdating ng Special Forces sa lungsod. Ito, sabi regular deployment lang ang pagdating nitong SAF. 2 batalyon na SAF. Regular deployment lang. Mamaya, explain natin isa-isa. Galing din sila sa Maynila dahil doon ang kanilang national headquarters. Wala rin naman itong kinalaman sa pag-aresto kay religious group leader Apollo. Nako, yun daw. Wala daw itong kinalaman. Sa pag-aresto. Tandaan ninyo, walang kinalaman sa mga Duterte, walang kinalaman daw kay pag-aresto kay Pastor Kibuloy, walang kinalaman about Davao. Yan po ang kanilang sinasabi. Kibuloy o pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay sa arrest warrant international. Wala ding koneksyon sa ICC na aarestuhin. Laging sinasabi ni Trillanes sa arestuhin ng ICC si Tatay Digong. Criminal Court o ICC, kaugnay sa war on illegal drugs. Ang SAP ay katuwang ng Pro 11 para sa seguridad sa mga malalaking event sa rehiyon at hindi law enforcement. Ayun, hindi law, tandaan nyo hindi law enforcement para lang sa mga gagawing malalaking event sa Davao. Hindi rin against Kibuloy, hindi rin sa paghuhuli kay Pastor Kibuloy, hindi rin sa paghuhuli kay PRRD. Ganyan po ang kanilang sinasabi. Teka muna. Ayan. Okay, eto tingnan nyo. Bakit Davao? Na ang Davao ay ang isa sa mga syudad na napakapayapa sa buong mundo. Meron before pa magkaroon ng bago pa maging presidente si Tatay Digong, na i-post ko po to sa Facebook, isa po sa mapayapang lugar, hahanapin ko po yun, hahalungkatin ko. Kasi naaalala ko, before 2016 pa supporter na ako ni PRRD, gusto ko na po siya, mayor pa yan, at nagkaroon ng award ng Davao. At pinost ko sa Facebook ko, sabi ko, sana ganito lahat. Isa sa pinakamapayapa na syudad sa buong mundo. Tapos diyan sila magpapadala ng mga ganyan. Okay? Hindi po natin hinuhusgahan ang mga pulis. Naniniwala tayo na ang mga pulis, karamihan sa kanila, kung merong mang palpak, karamihan dyan ay matitino.
Marami po tayong kaibigang pulis at alam natin matitino po sila. Okay? Kaya lang yan sumusunod lang sa utos. At siyempre, kung anong sasabihin sa itaas, yun ang gagawin. Pag sinabing punta kayo doon, punta kayo doon. Ganun kasimple yan. Ganun po ang uniform men. Okay? So, hindi mga pulis ang sinisisi ko dito. Ang tinitingnan nating angulo rito, eto ba ay isa na namang coincidence. Kasi ang daming coincidence, ang daming nagkataon lang ngayong administrasyon na ito. Freedom Park, nagkataon na i-rehabilitate considering may rally dapat. Freedom Park pinaradahan ng mga basura, ng mga truck, ng etc. Eh may rally dapat. Naiintindihan nyo na? Isang pastor kinasuhan. Bakit? Hinayaan niyang maggikan sa masa si PRRD. Nagkataon na naman. Binuksan ang mga kaso. Mga politikong wala namang kaso, nagkaroon ng kaso o hinalukay ang kaso. Nasuspinding mga politiko. Tingnan nyo, napakadaming pagkakataon. And here we are again. Nagkataon na naman ba na magkakaroon daw ng mga events dyan sa Davao kaya kailangan magpadala dyan ng 2 batalyon. Maraming salamat, Tita Liza. Sabi niya, sila ang mga professional liars. Alam kasi nila, balwarte ng mga Duterte ang Davao, kaya bantay sa lakay sila ganun. Ayan. Thank you, Tita Liza. Tingnan nyo yung mga pagkakataon, ha? Okay? Una, bakit Davao? At hindi naman kasi first time eh. Kung first time to, tingnan nyo, ang daming nasuspinde o nirelieve ng mga pulis sa Davao. Dahil daw dun sa drug war, nagkataon na naman. Tapos may bagong dating na SAF, 2 batalyon, nagkataon na naman. Kaya nga, kung hindi nyo napanood yung interview namin kagabi sa SMNI kay Professor Tikia, Malu Tikia, ang sabi niya, paluluhurin ang Davao. Sa madaling salita, pinaganda lang niya paluluhurin. Pero in short, ang aking pagkakaunawa sa paluluhurin, pababagsakin ang Davao. Bakit? Ito ang teritoryo eh. Pahihinain ang Davao, pababagsakin ang Davao para ang kontrol. Kasi alam na alam natin, malakas ang Duterte sa Davao. Mahal ng tao ang mga Duterte sa Davao. Hindi lang naman sa Davao, sa buong Pilipinas. Pero lalong-lalo na sa Davao. Kaya nga sana, yung away politika, kayong mga politiko, ilayo nyo yung inyong personal agenda or yung inyong political dreams. Ilayo nyo dyan sa mga mamamayan ng Davao. Kasi sila ay mapayapang namubuhay. Matagal na silang maayos. Inayos na po sila ng Duterte. Wala na po kayong kailangang ayusin dyan. Alam nyo yung effort na ginagawa ninyo dyan sa Davao? Kung dinala nyo sa mga magugulong syudad, meron pa kayong pakinabang. Ulitin ko, hindi pulis dito ang sinisisi natin ha. Sumusunod lang ang pulis at yun po ay tama. Yun po ay dapat. Okay? Pero kung ilalagay nyo yung mga ito doon sa mga matataasang krimen, doon sa mga maraming adik, doon sa magugulong lugar, doon sa nakakatakot maglakad ng gabi, nakakatulong pa ang administrasyong ito. Bakit ilalagay mo sa Davao na yung Davao ay ang payap, pambihira naman. Nakakainggit na nga ang Davao. Dadagdagan nyo pa ng pulis. Eh ako nga dayo naglalakad ng Davao, hindi ako takot eh. Sa ibang lugar maglakad ka ng dayo, takot ka na eh. Sa Davao hindi. Eh pambihira, payapa na. Ano pa gusto ninyong gawin dyan? Eh hindi po kayo, eto ha,
Kahit doon sa mga bashers natin, kahit kayo ay pula at dilaw, siguro naman nauunawaan nyo. Hindi na po nakakatulong eh. Yung ginagawa nyo dyan, hindi nakakatulong sa bayan. Sayang yung pinapadala nyong pulis doon. Pwedeng pakinabangan sa sa mga syudad na talaga namang talamak ang droga. Sayang po eh. Bakit pinag-iinitan natin ng Davao? Sabi ko, alisin ninyo yung inyong away politika. Nadadama yung mga tao dyan. Sarap-sarap ng buhay ng mga taga Davao eh. Parang ang hindi sila nasa Pilipinas eh. Ang payapa nila dyan. Nagkataon na naman. Bakit? Kasi papasok na ang July. Huwag tayong maglokohan. Alam nyo kung ano meron sa July. Di ba? Coach Oli, hindi manggagaling sa akin kung ano meron sa July. Ha? Pero kayo ba? Kaya kayo nagpadala dyan. Just in case, totoo yung chismis na July, naka-ready kayo? Kaya relieve na yung mga pulis na alam ninyong talagang loyal sa Davao. Ito ba ay paghahanda ninyo? Nagtatanong lamang. Dahil kayo ay napapraning kung ano man meron sa July. Ano bang meron sa July? Sabi ni Trillanes eh. Basta yun lang ang sasabihin ko. May ICC daw. Nahuhuli kay Tatay Digong. At meron pang iba. Hindi ko na masabi yung iba. Kayong nasa comment section, ilagay nyo na lang kung alam nyo. At kung kayo'y nanonood ng replay, ilagay nyo na lang din sa comment section. Ganyan po ang kalakaran nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Meron nga po tayong balita na nagkakraming na po. Okay? Tingnan nyo ito. Baka kasi sabihin ninyo, nagkataon na naman. Baka makachamba tayo. Okay? Magkakraming daw ng propaganda. Yan po ang nababalitaan natin sa mga kilalang broadcaster. Magkakraming. Bakit? Kasi magsosona na. At walang magandang masasabi. So abang-abangan ninyo, lalabas ang magagandang balita, magagandang propaganda, mga good vibes, etc. Kung ano man tawag nyo dyan. Lalabas lahat ng magaganda. Sa administrasyong ito, magandang survey, magandang propaganda, magandang eklabum, kung ano, lahat. Lahat ng papuri lalabas, lahat ng proyekto lalabas. Madaming gagawin ngayong buwan na ito. Itong June, in preparation for SONA. Kasi mangangamuti nga naman, kung wala ka namang ginawa at walang magandang lumabas sa balita, puro kapalpakan tapos magsosona ka. Di po ba? So yan po ang ini-expect ng marami. So the following days, the following weeks, makikita kayo sa mainstream media na maraming magagandang proyekto, balita, report, etc., etc., etc. Baka pati si Diwata, puntahan na yan. Para lang mag-build ng image. Siyempre, di ba? Para pogi ka sa SONA. Ganyan na po ang aabangan natin. Ngayon, di naman po tayo nagbibintang. Yan po ay naikwento lang sa akin ng mga reliable source. Okay? Pero tingnan nyo na lang. Para at least, pag naglabasan na, sasabihin nyo, nako,
Yan ay sinasabi ni Coach Oli eh. Naglalabasan na ang gagandang proyekto, ang gagandang balita ng mainstream media except SMNI. SMNI kasi nasa katotohanan lang eh. Yun lang ang SMNI eh. Yung ibang mainstream media na tahimik, biglang maglalabas ng mga magagandang malala. Ay, nako. Eto yun. Nakachamba ka na naman, Coach Oli. Nakachamba sina. Yan yun eh. Sabi dito ni Elizabeth, sigurado babarilin ng Duterte yung ICC. Wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Oo, meron ako nakausap eh. Yan ang sinabi sa akin. Sabi ko, attorney! Hindi ko na sasabihin na basta dati siyang secretary. Attorney, ano masasabi nyo pagka hinuli ng ICC si PRRD? Babarilin ni Tatay Digong yun. Wala silang jurisdiction dito. Illegal yun. Hindi naman tayo member ng ICC eh. Kaya magkakabarilan yun. Ayun ang sabi sa akin nung, hindi ko na babanggitin kung sino siya. Basta dati siyang secretary at isa siya sa nabudol. Babae po. Sabi, naloko na, pati si Diwata pag nasali pa si Diwata, ewan na natin. Pag sinakyan pa nila yan. Kasi meron na mga tanso na nag-iensimada na eh. Ay, tanso nag-iensimada, grabe. Mga tanso na nagdidiwata na eh. Ganyan ang kalalabasan ng kalakaran yan. Kaya, alam nyo, kung sakali man, yung mga kwento-kwento mangyayari ng July, ay imposible kasing hindi naririnig ng lahat ng panig. Mapapula, mapadilaw, mapa-DDS, alam yan, nadidinig siguro yan. Okay? Hindi natin alam. Baka may napapraning na. Kaya nga nandiyan na, ano na sila, nagpapakita na sila ng force dyan. Okay? And ang gustong-gusto ko yung sinabi ni Professor Tequia na tayo ay talagang dumadaan sa silent martial law. Sa katunayan, umagree siya na mas delikado pa itong silent martial law kasi hindi mo alam kung saan ka lulugar. Hindi mo alam kung ano bawal. Pag nagsalita ka, hahalongkatan ka ng kaso. Diba? Pag nagsalita ka, hahalongkatan ka ng kung ano-ano. Yan po ang style nila ngayon. Diba? Ang labanan po kasi ngayon, hindi na yung babarilin ka. Hindi na po ganyan ang galaw nila. Hahanapan ka ng kaso, hahalongkatan ka ng kung ano-ano. Para ikaw ay manahimik. Kaya hindi mo ngayon alam kung saan ka lulugar. Ang gusto lang nilang iparamdam sa lahat, tumahimik kayo, huwag kayong sumali, umalis kayo dyan sa mga Duterte dahil tatamaan at tatamaan kayo. Hindi man nila sabihin literally yan, ganyan po ang nangyayari, nakikita natin, at isa pong malaking halimbawa ay yung binabanata ng Maysug. Hindi matuloy-tuloy ang Maysug. Diba? Saan lang? Natuloy sa Davao. Baka ngayon pati sa Davao, tinan nyo, suspendido. Yung nagpatuloy dyan. Ganun po ang kalakaran nila. Hindi ka na yayariin. Yariin yung mga mo, halongkat kaso, halongkat Kaya maghanda-handa lang tayo, hindi natin alam kung ano mangyayari ng July. But, alam mo, umasa lang tayo na may pag-asa eh. Nagigising na po unti-unti ang taong bayan
sa katunayan, dapat sa isang banda nakakasama ng loob. Pero sa isang banda, alam nyo, medyo natutuwa din ako na ganyan po sila takot sa maysug. Ibig sabihin, malakas pa rin talaga ang Duterte. The fact na takot at ayaw nilang matuloy ang maysug, kasi po may intelligence yan, ha? Alam nila ang totoo. Alam nila na malakas pa ang Duterte. Meron nagsabi sa akin, meron akong nadinig sa isang very active dyan sa maysug. Medyo mataas ang katungkulan. At sabi, if you understand politika, you will know that there is politics inside. Kasi politika, titignan mo, eto sinabi niya, tapos kukunin mo na yon as face value, naunawaan. Hindi po ganun ang politika. Ang pag-analyze, sabi niya, ng politika, may sasabihin to. Pero mayroong pang politika within the politics, yun ang totoong politika. Kaya kung yun ay mauunawaan nyo, sabi niya sa akin, Coach Oli, being a political blogger, kung maiunawaan nyo yung politika within the politika, sabi niya, you will grow a lot, sabi niya. At kaya na-connect ko dito, yung talagang alam nila ang katotohanan ng lakas ng maysug. Kasi ginigiba, ayaw nilang mag-rally ang maysug. Kaya nga, lalo silang nagkakaproblema. Nagkaka-overspill . O ano nangyayari ngayon? May maysug tuloy sa ibang bansa. Ayaw niyong payagan sa Pilipinas. Sa ibang bansa tayo magmaysug. Ganun po kasi ang nagiging problema nitong itong administrasyon na pagpigil sa maysug. Hayaan nyo lang magsalita ang taong bayan. Ang problema sa inyo, I will stand doon sa dati ko pang sinabi before pa nagkagulo-gulo na ganito. Kauupo pa lang ni President Marcos noon. Sabi ko, dapat kaibiganin niya ang Duterte. The moment na umatak na sila sa Duterte, that is a political suicide. Sinabi ko po yun before, mga 3 months, 6 months pa lang nakakaupo si Marcos. And what happens? After almost 2 years na tayo. I will stick to it. Mali talaga yung desisyon na binakbakan agad ang Duterte. Binakbakan agad si Sara, pumalag sila Baste, pumalag sila PRRD. Ngayon, they have a problem. Kahit anong gawin nilang busal dyan sa maysug, wala na , kumakalat na . May maysug na sa ibang bansa. Hanggang kailan nyo kayang busalan ng maysug? Diba? Tatandaan natin. Ito nga sinasabi kahapon. Ito ang EDSA. Ito na magiging EDSA. Cellphone. Hindi nyo basta-basta makakalaban ng maysug. Hindi nyo basta-basta mapababagsak yan. Kaya mali-mali yung kanilang mali-mali yung diskarte. Palagay ko dapat pagalitan yung kanilang political advisor kasi mali . Parang yung kanilang diskarte ay out of grid. Mali. Alam mo kung ako papayo sa kanila, hindi ako galit sa Duterte pero kung ako na rin papayo, sasayawan ko muna ang Duterte hanggang dulo. Tapos saka ko sila babakbakan sa 2027.
'Di ba? Marami na kayong nagawa. Hindi ako maka-Duterte tayo, eh. Kaya lang iniisip ko yung sarili ko kung ako adviser sa kabila, gano'n. Eh, ba't kinalaban niyo ng maaga? Tas ngayon meron ng 2 batalyon sa Davao. Oh, eh, ba't kayo praning, 'di ba? Yaan ba ay hindi senyales ng kapraningan? Nagtatanong lang po tayo. Eh, kung hindi kayo agad bumakbak sa Duterte, hindi sana kayo natatakot sa July. Eh, binakbakan niyo ng maaga, eh. Ngayon napapraning kayo sa July. Hmm. Ano ba mangyayari sa July? Hindi ko alam. Pupunta ako ng ano, punta akong Japan, punta akong US, ang dami. Wala kang passport, Coach Ollie. Ay, passport, visa. Hmm. Yun ang sabi dito, tama, mas inuna kasi maghiganti. Ako po, ah, ang dami ko kasing nakikitang paninira sa Duterte. Una, wala daw ang Duterte si PRRD sa Pilipinas at nasa ibang bansa. Sabi nila, tumakas daw, may nagsasabi, nagpapagamot daw dahil mahina na, et cetera, et cetera. Tapos hindi raw totoo itong, batalyon, 2 batalyon diyan sa Davao, may mga gano'ng kuwento-kuwento, eh. Kaya ako, ah, gusto ko po makapunta ulit sa Davao, and if given a chance, gusto kong pasinungalingan or patotohanan kung ano man ang nangyayari. Hopefully, mai-interview namin si PRRD and, makapunta ng Davao siguro maybe next month, mga August, July, baka gano'n. Makapunta ulit at matingnan natin, matanong natin, ah, wala na daw si PRRD sa Davao. Oh, 'yun ang mga sinasabi nila. Okey, ayoko kasing magsalita 'pag gusto ko, 'pag bitaw ko, eto na proof, oh, hmm, video kasama namin. Ang dami kasing paninira sa mga Duterte, kita mo, eh, alam mo na yung kalakaran nila. Sabi ko nga hindi nga sila lalaban ng ano, eh, hindi hindi sila mananakit, pero talagang sisiraan ng Duterte. Oh, yun yung isa sa mga 'pag ano, tapos siyempre inaalisan sila ng kapangyarihan diyan sa Davao, pababagsakin ng Davao, paluluhurin. So, hindi makakagalaw. So, ang daming 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 lumalabas na mga issue ngayon, 'no? Tingnan natin. Kasi alam po namin bakit tahimik si PRRD.